Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Monday night mga lodi. So ayan, grabe yung mga news natin. No, nakaka-restrict. Yung mga news natin ngayon nakaka-restrict mga idol sa YouTube. No, so pero pabalita pa rin natin 'yan. Pagdasal na lang natin na wag tayo ma-restrict sa YouTube mga idol. Pero syempre, crypto news, trending news kasi kasama yan sa atin. So kailangan natin i-report yung mga ganito mga lodi. Kahit na dati iniwasan ko talagang ibalita yung mga tungkol sa war mga idol, no? So pero ngayon kasi medyo matindi yung nangyayari mga lodi. So bago tayo mag-start ng ating news sa crypto at sa trending news mga idol, alam nyo na ang dapat gawin. Mag-like na tayo ng ating video. Pa-like lang mga idol, libreng-libre lang yung like natin, no? At syempre sa mga gusto ng ganitong content, trending news, everyday news, update sa crypto, NFT at kung anik-anik pa, subscribe na kayo sa ating channel mga lods, no? So ito na, start na tayo mga idol, no? So syempre, unahin na natin dito sa nagkakainitan, no? US President Trump says Russian President Putin has gone absolutely crazy na daw. Sabi ni Trump mga lodi, no, nababaliw ka na, isang hangal. sabi niya sabi niya, he is needlessly killing a lot of people. Grabe, hindi na to biro mga lods, no? Killing a lot of people. And I'm not just talking about soldiers. Missiles and drones are being shot into cities in Ukraine for no reason whatsoever, sabi niya mga lodi, no? Sabi niya, ba't gano'n? Talagang sinusugod mo na lahat mga idol, no? Grabe ka na, Putin, no? Sabi niya. So ito nga, meron siyang interview dito mga lodi, no? Sa mga press. Parang ito yung pinaka main na sinabi niya. I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people. I don't know what the hell happened to Putin, no? Sabi niya nga rito, kilala ko yan, tropa ko dati yan, eh. Kaya lang, hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya, eh. O yan, pakinggan natin, ha. I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all, okay? We're in the middle of talking, and he's shooting rockets into Kiev and other cities. I don't like it at all. President, what do you want to do about it? I'm surprised. I'm very surprised. We'll see what we're going to do. What am I going to tell you? You're the fake news, aren't you? You're totally fake. All right, any other questions? I don't like... tinira niya pa yung media rito, may nagsalita kasi. Pero anong gagawin niyo doon? Kung ganun yung ginagawa niya. Sabi niya, ano, sasabihin ko sa iyo? Eh, fake news ka nga, di ba? Kayo yung mga fake news, eh. like it at all. Ayan. What do you want to do about it? I'm surprised. I'm very surprised. We'll see what we're going to do. What am I going to tell you? You're the fake news, aren't you? You're totally fake. All right, any other questions? I don't like what Putin is doing, not even a little bit. He's killing people. And something happened to this guy, and I don't like it. Grabe, nagalit si Daddy. So, ayun yung sinasabi ni Trump, no, na parang nangyayari ngayon, no, which is sana hindi makaapekto sa market natin, pero for sure makakaapekto yan kasi mga idol, no. So si Trump, kilala naman natin niya na ayaw niya ng war. Mga lodi, gusto niya business lang tayo mga idol, ng sakitan, islaman lang. Ganun yung sa mga sa mga concert, di ba? Islaman lang, brad, walang sakitan, brad, trabaho lang. So sa kanya, business lang, wala sanang war. Kaya lang syempre, iba na yan mga lodi, kung may mga nangyayari. Kasi kung ikaw yung pinakamalakas na bansa sa buong mundo, tas nakikita mo yung mga ganyan sa paligid mo, hindi ka pwedeng hindi mag-react, hindi mo pwedeng pabayaan na lang yan mga lods, eh. Kasi for sure maapektuhan ka din yan. Hindi man ngayon, baka in the future maapektuhan ka. So kailangan mo talagang makialam dyan. Sa tingin ko lang yun, pwedeng mali ako mga idol. Kung titignan nyo nga, ito yung sa Ukraine ngayon, no? So ito yung mga sinabi dito, 83 missile of various style, drones 548 of various style. So ito yung mga ayoko na munang i-distinct lahat i-play, no, kasi baka ma-restrict ako, eh. Sa YouTube kasi ganun, eh. Mga idol nang re-restrict sila kapag pag tungkol sa war. So sana lang maayos to ni Daddy ni Daddy Trump mga lodi, at sana magtuloy to. Hindi tayo makaka-move on sa market niyan pag ganyan mga idol, di ba? Mayroon na namang war. Nako, sana hindi na lumala mga lodi, maayos na agad, no? So ito namang malapit na magjowa na to, no? Medyo hindi ko alam kung good news to o bad news. Siguro good news to sa kanilang dalawa. Pero sa atin medyo negative ata to, baka sila ulit maging reason
kung ba't magkakaroon ng catalyst ng bear market. Ano sila yung kumbaga isa sila sa mga nagpalakas ng bear market eh. Nung last na bear market, nung last cycle eh, di ba? Yung FTX bumagsak na bankrupt. So, si SBF, which is si Sam Bankman-Fried, yung 25 years crypto fraud sentence niya could be cut by 40 years plus na lang daw with a good behavior. So kung mabait siya sa mga kapreso niya, hindi siya pumapalag kapag pinapatalikod siya. Lagi niyang nilalaglag yung sabon sa CR. Oy, mabait to gusto mo na So, pwede siya makalaya agad ng 4 years plus, mga idol. At syempre, ito naman jowa niyang napakaganda. Si Conspirator. Yung co-conspirator niya, si ano to. Alam ko, sabi nga lang, ano to alam ko magjowa sila dati. Hindi ko alam Si Caroline Ellison is set for release May 26 na to. So, isang taon na lang. Mga idol, si Caroline, makakalaya na siya. So, hindi ko alam kung good news to sa atin sa crypto o bad, no? Kasi si Sam Bankman-Fried, sakto yung 4-year cycle. 4-year cycle si SBF, Mukhang biglang magpapakita to, Pero sa tingin niyo ba, mga idol, itong silang dalawa, wala tong mga nakatago mga cold wallet, mga idol, no? Na may lamang mga crypto na matitindi at madami. No? Hindi natin sure, Pero ako, siguro, yung mga pulis, alam na rin yun. So, siguro bago sila hinuli o after silang hulihin, pinaamin na yung mga yan. No? Baka may mga nakatago pa kayong ganyan, labas nyo na. Hindi nyo na maaon yan. Naka, makukulong kayo habang buhay. Wala na yan. Ganyan. O, syempre, kung natakot sila doon, malamang wala na sila. Pero kung mautak sila, hindi talaga sila binigay. Kunyari, sinabi nila, hindi, wala na talaga. Andun na lang, wala na, kuha nyo na lahat. O, di kung gano'n naniwala yung mga pulis. Meron pa sila mga kakaunin paglabas nila, mga idol, no? Big time ulit to paglabas. Pagka ganun, So, ayun, grabe yan, mga lodi, no? So, ito, nag-update sa atin si Citus. Citus released a community update saying its aggregator service is already online. Recovery is underway by a legal and on-chain effort. So, ito yung na-hack, no, na sa Suwi, si Citus. So, sabi nila dito, Dear Citus community, we have received many questions and concern from the community regarding the recent incident, the status of funds, no, and the roadmap. Nakayan ko na nga, ba't sinabasa ko na mali. And the roadmap for recovery to address to address this in a clear and transparent way. We're prepared the following Q&A, no, covering the most important updates and outlining the steps we are actively taking, no. So pero mga idol, sinabi naman na dito na recovery is underway. So nagtatrabaho na sila diyan para ma-recover kung ano man yung mga nawala sa kanila. So ayun, mga idol, no. So good news 'yan sa mga Citus community, Citus machine. Ayan mga lods, So, anuhin na natin to. Hintayin na natin kung ano yung mga susunod na mangyayari sa kanila, no? Pero, for sure, papunta to sa maganda, hindi to papunta sa bad news. Kasi, inaasikaso na nila, di ba? So, ito naman, Coinbase faces another class action lawsuit over its data breach with investor claiming damages from the stock price drop following the disclosure. So, dahil nga maraming naapektuhan ng mga mga lodi, mga investor, talagang asahan na natin na tuloy-tuloy merong magrereklamo, mga lods. No? Sa mga ganitong sitwasyon, parang naiisip ko na alam niyo yung, 'di ba, yung Coinbase tsaka yung Ripple, nasa bidding sila, no, sa pagbili sa Circle at sa USDC. So dahil may mga inaasikaso silang ganito, mukhang mas lalong lumalamang yung Ripple pag may mga ganito silang issue, mga idol. Ano sa tingin nyo? No? Pero sa tingin ko lang yun. Pero itong mga ganitong case o yung mga lawsuit ng Coinbase, wala sa kanila yan. Basic lang sa kanila yan, mga lods. No? Maayos din nila agad-agad yan. So ito naman, 10 times research flags weak conviction in Bitcoin ETF, suggesting MicroStrategy could face a 25% decline. Nako.
Ano yung mga comment dito? Sabi nito, I need to sell everything now. Sabi niya. So, sa mga ganitong bull market o bullish na year, mga lods, nangyayari talaga yan. Nangyayari na magkakaroon ng mga bad news, FUD, sa Bitcoin. Ilang beses na nangyari yan. Ano talaga yan, history na yan. Pero tuloy-tuloy pa rin yung pag-angat niyan. Ito, isa pang bad news to sa kanila. Sabi dito ni Senator Renick, Bitcoin daw is a Ponzi, sparking backlash from a crypto community. Bitcoin daw is a Ponzi, hindi niya raw makain, sabi niya. Sabi niya, you can't eat it. Sabi niya. May nag-reply tuloy, how you can eat Bitcoin? Buy food, pay with crypto, eat food. Get food, eat. Ayun, ganun daw kumain ng Bitcoin. Ganun daw, sabi. Mga idol, no? So, hindi naman kasi kilala to si Senator eh. Marami tuloy nagalit sa kanya. Sabi niya, sino daw to? Sino ka ba? Ba't bigla kang comment ng ganyan, ha? Bigla kang umiepal, ha? Hindi ka naman namin close, ha? Sabi ng mga tao, mga idol, no? So, ayan. Punta tayo sa ibang news. May bad news. Syempre, may good news. Iwan mo na ito dito. Papa na inom ka. Babalik mo sa akin, ha? May good news naman. Publicly traded DDC Enterprise buy 21 Bitcoin as a part of a bold 3-year plan to accumulate 5,000 Bitcoin. So, ang plano nila sa loob ng 3 taon, makabili sila ng 5,000 Bitcoin. So, nag-start sila ngayon, nakabili sila ng 21 Bitcoin. Grabe, no? So, 3 years nila yung plan yan. Pero, si MicroStrategy, isang bagsakan lang, 4,020 agad, Ayan. Sabi dito, Strategy has acquired 4,020 Bitcoin for 420 million. So, ang hawak na nila na Bitcoin, mga Lodi, is nasa 580,000 250, no, na Bitcoin. Nagkakahalaga ng 40.61 billion at ang average price nila is 69.9 per Bitcoin. So, ganyan kalapit yan si Michael Saylor. Etong company na to, 3 years pa nila ipunin bago sila makabili niyan. Si Michael Saylor, isang araw lang, bumili agad ng 4,000, mga Lodi. At syempre, Florida proposes eliminating state capital gains tax on Bitcoin and XRP and stocks, mga Lodi. So, sa Florida yan, Great Seal of the State of Florida. Yan, sabi. Laging kasama na ngayon si Bitcoin, no? Ito rin pala yun. Parehas lang to, mga Lods, no? Kasama rin pala si Bitcoin dito. Si Jack the Ripper, hindi sinama si Bitcoin. Si XRP lang. Bias. Sabi dito ni Bersan Black Swan Capitalist, since the US debt market was downgraded, it's a matter of time before Japan feels the pressure and they're holding over $1 trillion in US bonds, mga Lodi. Yung Japan to, What's interesting is, sabi niya, SBI's CEO said 80% of Japanese banks will use XRP by 2025. Is this the catalyst? Sabi niya, no? So, sabi ko naman sa inyo, mga idol, yung Japan, isa yan sa mga XRP lovers na bansa, mga Lodi, no? Sinabi na nila yan, na goods yung XRP. So, malamang ngayong 2025, mag-start na silang gamitin yan, magla-live na sila, mga Lord. Sabi nga dito, if the US debt market weakens, Japan's 1 trillion in US bonds weakens. By using XRP, Japan banks can free up capital without relying on the dollar. That means diversifying risk and reducing exposure to the contagion, sabi niya, no? Ayun yung sinabi ni Anika Masrani. Ayan.
XRP goes mainstream. So, kasama na naman dito yung Japan. Singapore, Japan, USA lead to crypto shift. Singapore, XRP adoption among Singaporeans has increased from 14% to 17% according to the 2025 crypto report by Independent Reserve. So ngayon, nakikita na natin yung adoption noon sa XRP. So Singapore, UAE, UK, no, lahat na. XRP takes over Japan, breaking the banks of Japan has confirmed that the end of 2025, every bank in the country will adopt XRP for payments. This isn't just big, it's historic, sabi. Japan is setting the global standard, making XRP the backbone of its financial future. The crypto revolution starts here. O, ayun mga lodi, grabe, no? Japan, isa yun sa mga magiging catalyst natin sa XRP. O, ito naman. Ito, sobrang ano na to sobrang obvious na nitong chart na to, mga idol. Sabi nga dito ni Erag Crypto, bull flag, double digits yung pwedeng arokin ng XRP, no? Is there a part you're having trouble understanding? Let me know and I'll clarify. Stay steady, strong, together we rise. Sabi dito. So, kung titignan nyo itong chart na tong dalawang chart na to, mga idol, bull flag man yan o bullish pennant, mga lodi, success rate of breaking upward is around 67 to 70% pag may bull flag ka. Pag sa bullish pennant naman, success rate of breaking upwards is around 50 to 55%. So, tignan nyo yung itsura ng ating chart ng XRP, mga lodi, no? So, mas lamang siya sa bull flag, which is 67 to 70% na mag-up siya, mga idol, no? So, lalampas siya ng $10. Dito nga, 17 na nakalagay. Di ba? So, nasa inyo yan kung maniniwala kayo. Pero sabi nga niya, mga lodi, di ba? Stay steady and strong. Together we rise. And we eat fried rice. Sabi niya. Ito na. Ito mga lodi, itong isang malupit na explanation dito ni Not a Financial Advice. Basic na basic lang to. Imposibleng hindi mo to maintindihan pagdating sa XRP, no? Sabi niya rito, ang kausap niya rito yung mga Bitcoin Maxi. Sabi daw ng mga Bitcoin Maxi, XRP is a gas token. Ayun daw yung sinasabi ng mga XRP Maxi. Bitcoin Maxi pala. sorry. Bitcoin Maxi, no? O, sabi dito ni NFA. NFA. Not financial advice Kakasabi ko lang ng rice only rice. Grabe naman yung coincidence na yun. Grabe talaga pag Ripple Ang daming coincidence. Sabi dito, okay. What happened to gas XRP or what happened to gas when cars, tokenized asset debuted and highways into interoperable blockchains were built, sabi, no? So kung gas P o yung gas yung XRP, so hinahalimbawa niya dito sa gas mismo, no? Kung gas nga yung XRP, parang example niya yun sa mga kotse. In 1990, only 10,000 cars were on US roads using 100,000 gallons of gas every year. Today, over 278 million vehicles in the US burn through 130 billion gallons annually. See what happened when utility scales? Sabi niya, gas demand explodes. Sabi niya ganun. Kasi yung mga Maxi, sinasabi, gas token daw yung XRP. Okay. Di gas token, okay, hindi ba nag-explode yung gas? hindi sisindihan Hindi yung nag-explode na sumasabog Nag-explode yung price o yung pataas yung demand, di ba? So, what do you think will happen when tokenized assets hit the road? Demand for gas token will skyrocket. Tama yan, no? But it gets even better. Gasoline is variable and elastic. XRP is supply capped and deflationary. Tandaan nyo mga idol, yung XRP, hindi yung katulad ng gas o ng oil na pwede mong gumawa o magkaroon ulit ng bago. Yung XRP, fix lang yan. Fix lang yung bilang yan, mga lodi, 100 billion. At ang nasa
nasa ano lang, nasa circulation is 50 something billion, 58 ata, 57. Tapos yung natitira nasa escrow na. So hindi na madadagdagan yung XRP, hanggang doon lang yun, 100 billion lang. So when demand for gas spikes, there will only never be, they will only ever be less and less XRP to go around. Siyempre naubos yan eh. Di ba? In other words, boom, tarat, sabi ni Kuya Willie, di ba? Oh. So ganun yun mga idol, kasi kung tataas yung demand ng XRP, talagang maubos mo yun. Fixed price lang yun eh. Kumbaga, yung bilang niya, ganun lang din, parang Bitcoin. Kung yung Bitcoin, 21 million, si XRP, na merong utility, is 100 billion. Dapat talaga, marami siya kasi may utility siya, ginagamit siya pang gas fee. Di ba? So, ganun yun mga idol. Grabe, no? So, check natin yung XRP natin. O, yan. Sa mga wala pang crypto exchange, mga idol, andyan yung BitGet natin, link sa description, na. So, ayan, ha. O, profit, 11,000. Ayun, dyan lang yan, eh. Walang gumagalaw dyan, mga idol, eh. So, ang price natin ngayon, 2.3. Sabi nga nila, itong 2.3, medyo matigas to, eh. Pero bumaba siya ng 2.2. Tama. Nag 2.2 yan eh. Oh. So, sabi ko naman sa inyo mga idol, sa akin okay lang. Kasi ang tingin ko talaga dito, maglalaro lang to. Ganyan lang dyan. Hanggang mag June 1. Etong guhit niya yung June 1 eh. No, pagdating dyan, it's either kakawala na yan or kakawala pa baliktad. Ganun yung mangyayari dyan. Di ba? So, ano sa tingin nyo? Saan tayo? Saan tayo mga idol? Sabi nga ni Erag Crypto, di ba? Easy ka lang, huwag ka masyado malikot, darating din tayo dyan. Pero syempre yung volatility, andyan yan, hindi yan mawawala mga lodi, tandaan yan. So ito na tayo, punta na tayo sa ating mga comment mga idol, no? Ilan ba yung comment ko? Uy, madami rin ah. Uy, may ano dito. May mabait. Ilan yan. May mga tao talagang sutoy. May sutoy dyan ha. Mamaya natin basahin yan. Ano sino to? Si Aga Digital. Hi Jeblo, this is Abby from Aga. We'd love to invite you for potential collaboration. Could you kindly share your email address with us? Thank you. Ano yung Aga Digital? Tingnan natin, baka scam to. Wala ka naman eh. Wala ka na, tablado ka na agad. Wala naman pala eh. Aga Digital, tapos wala. Ha? Hindi kita naintindihan, Joy. Wait lang guys ha. Ano ba yun? Oh, it's a scam daw. Ano, opo, sige na. Ano masasabi mo, Lord, sa mga nagbabato ng signal sa forex trading? Tapos, merong bayad na 10K monthly, 99% win rate. Nagbayad na ba kayo? Na-experience nyo na ba, mga idol? Kasi kung 10K lang ang puhunan yan, tas lagi kang mananalo, ang galing yan. Wala na tayo dyan na lang tayo. Diba? Pero wala akong masabi dyan kasi mga idol, sabi ko nga sa inyo, yung mga trader, yung pagiging trade, pag nagtitrade, hindi yan 100% na nanalo. Mga lodi, kalokohan yan. Sabi ko sa inyo. Pwede nyo namang itry yan. Kaya lang, ako hindi ko itatry yan kahit kailan. Mga lods, no? Kesa magbayad ako ng ganyan, gagamitin ko na lang yung 10K ko para matuto ko ng sarili ko mag-trade. Ganun lang yun. Diba? Sarili ko na lang. Ba't iasa ko pa sa iba? Magkakaralan ko na lang ng sarili. Ganun. Hindi pala basta-basta yung James Wynn, Boss Jeblo. Si James Wynn ang creator ng Moonpig token. Sabi nga nila,
si James Wynn is ano daw yon. Bago yung mga trade niya na nakita na natin ni report, panalo na daw talaga yun matagal na. 'Di ba? Sabi dito, ano ang pinakamalaking halaga pwede i-withdrawin sa crypto? Isang bagsakan. Hindi ko alam eh. Hindi ko tinry isang malaki eh. Kasi nung naglabas kami ng ano, merong halos kasi kalahati nung in-out namin. May bumili sa amin ng XRP na ganun, halos kalahati. Tapos yung kalahati, yun na, inisa-isa na lang namin mga lodi. Oo nga, mataas ngayon si CBCN eh. Ang taas niya ngayon. Ayoko na magpa-FOMO dito. Ayan, no, yun, nag-drop din siya kahit pa paano. Sana. Mga 20 hours natin. Yun, no. Kanina, grabe to eh. Ayaw magpaawat, mga idol. Pag bumaba pa yan ng kalang 50%, siguro bibili ako niyan. Wala akong news sa Pepe, idol. Si Lisa Yonson, si Kabayan Crypto, shoutout sa'yo. Natutuwa sa pagkatalo ng iba, nakakasuka. Grabe si Alt Mercy ha. Hindi nga suka mo. Hindi ka naman nasuka eh. Dahil mo rin arte. Isa kang yaman na to. Yaman magsalita dito. Ayan yan. Dito naman na tayo kay Manny Pacquiao. O ayan. Si Pyrocus. Dapat si Manny, si Manny Pacquiao na lang nilagay nila ang pagbabalik ng pambansang Kamiao. Magko-comment nyo, kakaiba lahat yo, Boss Jeblo, ano naman masabi mo sa Jen? Ano to? Layer Edge? Ano yan? Pinag-sabi nyo na naman eh. Ano na naman eh. Nagsisearch tuloy ako eh. Ano to? Coins. Ano to? Market sa ano to? Market trading something. Agent token. Hindi ko alam to, idol. Wala pa akong idea dyan. Bago ba yan? Si Justin San. Ito? Justin Sangkula. Ayan. Hindi ko alam to, idol. No idea pa. Market makers always win, sabi ni Celso. Salamat sa mga nasa XRP. Salamat sa mga news. Ayan, sabi ni 62. Pag nagtanong ako kung NFT games yung nilalaro nila, unang pumapasok sa isip nila Axie. Grabe yung history ng game na ito sa nagawa sa Pinoy mindset. Isang coin lang talaga tumatak sa kanila, SLP. Sa halip na aralin ng futures, nagtanim sila ng galit. Ako naman, dahil sa Axie at SLP ay excess, nakita ko ang futures at lalong pa ninyo pinalawak ni KGX ang benefit future ng mga coins. Sama-sama tayo sa first cycle this year. God bless and more wear pa sa content creator ng future. Sa mga naiwan, sabi niya. Ano pa? Wala update sa Pegasus. Wala pa update dun sa Pegasus. No, hindi pa sila. Naka-like ako sa ano nun eh. Naka-follow ako sa Twitter nun. Wala pa naman sila ata mga bago. Tapos yung virus, ganun pa rin naman eh. Wala, mababa pa rin. Tama ba? Virus ba yung pangalan ng ano nun? Virus ba? Bigus? Virus? Alam ko virus yun. Virus. Nawala na ata. Alam ko nawala na sa ano pala yun. Dati pa nawala na sa CoinGecko. Bigurus. Tama ba? Virus to yun. Ano ba yun? Pegasus. Yung Pegasus na lang. Wala rin to. Mga lodi. Virus lang ata yun. Nakalimutan ko kasi yung pangalan ng coin na yun eh. Wala na. Oh. Grabe, no? Ito yung mga itsura ng mga rug pull na coins. Ganyan. Mga loads, no? Kaya nga yung SLP, pag tinignan mo, parang ganito na itsura. Tignan nyo. Pero hindi, pumapalag pa rin. Pero sa max kasi ganito na itsura niya eh. Naka-max kasi yan eh.
Di ba? So, mahirap. Tangan pare sila 09 din, no? 0.09. Nagkakamukha yung mga coins dati. NetPM Boss Jeblo, shoutout. Oh, si Phil Habi, shoutout sa'yo. Mag-trade ka lang mga lodi sa futures trading dito sa BitGet, no? Ayan, pwede ka mag-open ng long, pwede ka mag-open ng short, mga idol. Pag-aralan mo. Ano masabi mo sa Pax Gold? Ngayon, dahil mong tanong sa akin. wala akong masabi dyan. Pax Gold dyan. Sorry mga idol, wala ako sa mood sumagot sa tanong eh. Kakauwi lang namin, pagod ako eh. Mga lodi. Pero sige, yan nyo, yung mga tanong nyo, ipunin natin yan. Bukas, titignan natin kung masasagot natin. Ngayon, wala muna. Wala muna, ah. Kanji Putago, shoutout sa'yo, idol. Si Aldrin, ayan. Ang hirap kasi pag namamanipulate ng whales ang crypto, sana lahat ng manipulator magkaroon ng leksyon. Kaya nga tayo magkakaroon dapat ng law. Ayun yung marami naghihintay nun, mga lodi, no? Yung laws and regulations natin. Ayun yung pinakakaabang-abang. Kasi once na mangyari yun, yung mga nagra-rug pull, mawawala na yung mga ganyan. Yung mga insiders, medyo mawawala na, mababawasan na yan. Mga loads, no? So, kailangan na maging, sabi nga nila, gagawa tayo ng level playing field. Di ba? So, mas maganda yung ganun. Sclavi, shoutout sa'yo. Parang pwede yung tono ng boses mo, idol. Kanina talaga, kasi nga may inabangan ako ng madaling araw, kaya lang nabigo ako kanina. So, pinasabi ka lang idol ng Tekken. Oo nga eh. Hindi nila pwedeng tanggalin si Lei kasi si Lei Wulong, isa yun sa mga original character ng Tekken. Tsaka napakaraming moves nun, ang daming stunts nun eh. So parang sinayang nila yung knowledge na ginawa nila dun, yung mga paghihirap nila kay Lei, tapos hindi nila ilalabas. Di ba? Kalokohan, ilalabas nila yun. Yung nakaraang trade niya, long pero bumaba yung market, tapos palit siya ng trade ng short, tapos nagpump naman yung market. Parang yung mga sinasabi mo lang dati idol na naghahabol sa trade, yung tawag dun, revenge trading, no? Pero siyempre yung mga yun matatalino na yun, mga lodi, no? Sabi nga nila, may nabasa ako na panalo na pala talaga yun si Bossing. Talagang ang pondo lang ata nun is nasa 5 to 4 million dollars hanggang lumaki ng ganun. So sabi, magaling na siya, di ba? What's up, present, boss, Jeblo, pa-shoutout naman, sabi ni Mark Paz. Si Aleron Diniega. Si Inverse Trader naman siya, no? Grabe naman yun. Parang tag of war lang kasi ang long at short. Pag dumami ang taya sa short, syempre angat ang market. Para kainin ng naka-short, kaya yari siya. Kinorek siya ni Chris Cilindro. Mali yan, sir. Walang kinalaman ng short long sa takbo ng market. May exchange lang na apektuhan ng futures trading. Tama si Chris Cilindro doon. Dali lang, oy. Nag-aaway kayo. Mga ba ng nyo, pagtatalo nyo rito, mga lodi, Mamaya ko na babasahin yung pag-aaway nyo, Nag-delete na comments nyo, at least may natutunan siya. Tangin mo, nag-aaway na talaga kayo. Bahala kayo dyan, mamaya na yan. Tinalo ng blue ang short, yung blue na sleeves ni Lei Wulong. Yan ngayon. Ayan. Ngayon, mga lodi, medyo medyo malamang bukas medyo magkakaroon tayo ng galaw Tuesday night, no? Punta, tignan ko nga yung Forex. Naka-sort sa kulay pula lang eh. Thursday, meron tayong FOMC meeting minutes, mga lodi. No, importante yan, Thursday. Prelim, tsaka unemployment claims. Simula 2 a.m. to, ito 8:30 p.m. eh. Diba? Ay, grabe, maaga tong 2 a.m. Mga lodi, sa to, parang Miyerkules na ng gabi to. No? Tas Friday naman yung price index, mga lodi. So ngayong linggo, meron tayong halos magkakahiwalay na tatlo. Madaling araw, gabi, itong dalawa, and then Friday, mga lods, no? So ayan, medyo ngayong linggo, simula
Thursday, Webes ng gabi. Tama yan, Idol. XRP lang ang news mo. Yung mga malulupit na news ng XRP. Sabi ni Niel Quinones. Jerry Benaventura, always shoutout sa'yo. Shark, share ko lang TV. Trump analysis kaya taas baba ang market tuwing appear niya. Effective yan. Ripple sponsor nyo naman tong channel na to. Sabi ni Chillionaire. Wala, malabo yun mga Lodi. No? Kasi US based yun eh. Imposibleng mapansin tayo ng mga yun. Busy sila. Si meditation and relaxing music. Boss Jeb, legit ba yung Trezor sa Shopee? Tanong ko lang din po paano pag nasira. Ba't ka bibili sa Shopee? Meron tayong link dyan sa description sa CryptoBilis. Sila talaga legit. Ewan ko yung sa Shopee, hindi ko alam. Mga idol, no? Kasi parang sa akin, pag sa Shopee, delikado eh. Pero yung nandyan sa link natin, okay yun kasi pinuntahan ko sila mismo dun sa office nila. Tapos sinabi ko na, ilalagay ko yung link ng CryptoBilis ha. Ayun, di-deliver naman kayo nationwide, di ba? Sabi niyo, oh sir, okay po yan sir, legit po kami. O, di yun, sinabi nila yun sa akin eh. Tsaka yung tanong mo, kung pag nasira yung Trezor Wallet, pag nag-open ka kasi ng Trezor Wallet, mga Lodi, bibigyan ka ng seed phrase. No? Yung words na 25 words ba? 20 words. Boss, 20 words, 25 words. Sa seed phrase. Basta yung bibigyan ka ng seed phrase, yung words. No? So, parang ayun yung magiging key mo, susi yun, susi sa lihim na hardin. No? So, kahit na masira yung gate, maraming gate doon, pwede kang gamitin mo lang yung seed phrase mo. Ang gagawin mo, bibili ka lang ng Trezor Wallet uli. Ganun lang yun. Tapos ang ipapasok mo na doon, yung una mong seed phrase. So, ayun lang yun mga Lodi. Kahit masira yung Trezor mo mismo, yung parang hard, parang basta yun, yung binili mong Trezor, pag nasira yun, bili ka lang ng bago, tas ang ipasok mo yung luma mong seed phrase. Ang pinaka-importante sa Trezor na bibilin mo is yung seed phrase, mga Lodi. Yun ang wag mong papatato. Kasi pag nakita ng mga tropa mo yun, yari ka na. Basta tandaan mo lang sa isip mo, mga Lodi, gawan mo ng kanta. Minsan ganun yun eh, gagawin mo ng kanta yung gusto mong matandaan. Di ba? Ganun. So, ayun yung pinaka-maano ron, yung key. Yung pang susi mo dun yung seed phrase. So, parang ang gagawin mo lang dyan, pag nasira na yung pinto, punta ka ulit sa isang pinto. Di ba? Parang bibili ka ulit ng isang pinto, which is yung Trezor. Tapos, ang ilalagay mo na key is yung una mong yung account mo na nandun. Baka mamaya may pera ka na dun, di ba? O may asset ka na dun. So, yun lang yun. Seed phrase is the most important. Boss Jeb, okay lang ba maglagay sa MetaMask na okay lang yan mga Lodi. Goods na goods din yan mga idol, no? Kasi kung wala ka naman pambili, ganoon talaga mga Lods, no? O yan, pero okay din sinabi ni Chillionaire. Butch Chiliciousness. Ang lapit Boss, nawalan ako ng crypto. Ang gagawin natin sa G-Crypto, yung dating ibinili ko ng WorldCoin sa OKX, hindi ko napansin na biglang nagpalit ng network. World Chain to Optimism. Tinanggal nila ang World Chain sa OKX. Kumpiyansa ako dahil dati na ako nagpadala sa G-Crypto. Now, walang pumasok, hindi na nag-upgrade ang Optimism si G-Crypto. Nasunog WorldCoin ko. Gusto kong ipagtirik ng kandila CEO nila dahil sa galit. Mukhang marami kang WorldCoin, idol Pero sayang effort. Nagmamadali pa naman ako dahil pambayad ng water bill. Last money ko pa naman yun. Naku, mukhang pa yan, idol Galing, nagpa-scan ka ba ng mata? Kaya nagkaroon ka ng WorldCoin? May mga ganun ano mo na lang muna. Di ba merong sa G-Crypto may tawag doon yung parang information nila yung service customer service parang gano'n. Hindi yung pagre-reportan mo ng mga sakaling mga problema. O yan, may customer service naman doon sa G-Crypto tsaka may mga transaction naman yun na pwede mong i-report kung nawala man yun. I-screenshot mo. Report mo na lang doon, idol. Wala akong experience dyan sa G-Crypto mga lods Hindi ko pa siya ginagamit
Pero kung sakaling sa akin nangyari yan, syempre may customer service dun. Dun ko i-report yun, mga idol, di ba? Ha? Oo, yun. Ito naman, si Spider Pig. Pag tinatanong ako bakit XRP binili ko, bakit XRP binili mo pre? Sagot ko lang dyan, science. O, ayan. Super science. Si Glendale. O, ayan. Ito yung malamang, parang na iniisip ko tuloy bumili ng ganyan pag nagkaroon tayo ng asset, mga ng profit. XRP Ledger will save BTC by allowing BTC to run on the XRP chain. So, pwede rin yan mangyari, mga Lodi, no? Isa rin yan sa mga option na pwedeng gawin ni BTC. Kaya lang kasi mataas yung pride ng mga... Ang tanong kasi sino ang mangunguna na magsabi na gamitin yung BTC sa XRP Ledger. Di ba? Sino? Kanya-kanyang XRP yung mga tao eh. Bitcoin yung mga tao eh. 'Di ba? Hindi katulad ng Ripple o ng XRP. Yan yung si Brad Garlinghouse pag sinabi niya na ganito, ganyan. O kaya yung Cardano, tingnan mo si Cardano, 'di ba? Ginawa niya na sa ano 'yun, sa ADA. Si Charles Hoskinson pala, puta si Cardano tuloy. Ngayon si Charles Hoskinson, ginawa niya sa Cardano, 'di ba? Kumbaga magpa-partner na sila ng XRP. 'Di ba? Mga whales talaga, greedy masyado, hindi na lang nilagay sa spot para sure win. Sabi ni MG Gaming. Dennis Cortez, maliban na lang kung maraming magbibilihan. Kakakolon. O yan, bot yan. Yung mga ganyan, no? Ay, hindi. Tama ba? Ay, hindi pala. Hindi pala. Sorry, idol. Thank you, Boss Jeb, sa Daily News. Sa XRP to the moon na yan. Pa-shoutout po. Lana Sikosana. Galing niya lagi sa work para may pangbodega pa sa XRP hanggat di pa gaano umaakyat. I love you. O ayan o. Si Lana. Si Kusana, galingan mo daw lagi sa work para may pangbodega kayo ng XRP, sabi ni Kakakolon. I love you daw. I love you to daw. Ano Kakakolon? I love you to daw, sabi niya. Si Ninoy Taduran. Yan, shoutout sa'yo, idol. Okay lang kami. Si Sigi. Nagtiteken din ako before bossing Tekken 3. Yung mga ibig sabihin mga 90s kids ka, idol, no? Dennis Cortez, shoutout sa iyo. Wala namang tainga yung crypto para makinig yung mga hype. Sabi. Si Salabila. Ayan. At si Marlon, shoutout sa iyo. Mr. Evangeline Star. Evening Star pala, sorry. Baka hindi pa lumipad ng tuluyan, idol, kasi daming good news about sa kanya. Sabi. Yon, may Sebek News, sabi ni Aaron. Kasi Trends Video, shoutout sa iyo, Junel Niles, Paglag Damper. First day na, nag-post ako nito sa Facebook yung mga nakapollow sa Facebook, makikita nyo yan. Follow nyo ako sa Facebook, pero huwag nyo akong i-add, mga Lodi, kasi pag i-add, limited lang eh. Follow nyo lang ako. Pares lang naman yun eh. Mga idol eh, no? Follow nyo ako sa Facebook. Ayan. Meron akong pinost eh. Ayan yung daming ang react. Na sobrang daming nagkaroon ng violation. Nagka-maintenance na yung yung application nila. Si King Shang Sheng, shoutout sa iyo. Si Aaron. Si Raymond Montanillas. Grabe si idol. May 500 XRP na agad na dinagdag sa kanyang portfolio. Si Air Up Vlog, Boss Amo Pogi, good ba bilhin ang Grok AI? Goods naman yan, mga Lodi. Kasi ni Elon Musk yan eh. Kaya lang ngayong cycle mukhang hindi sila yung hindi sila yung parang pangalawa lang yung AI ngayon sa mga sa tingin ko lang na mga coins na mag-hype na nalilipad. Ang una para sa tingin ko is yung mga utility coins. Ganun yun sa akin, mga Lons. Si Jake, ayan, shoutout sa iyo. Si Sebede, ayan, shoutout sa iyo. Si David Hernandez, shoutout din sa iyo. At si Helos, ayun, si Helos yung nag-champion mga idol, no? Si Helos. Ganyan, So, yun. Salamat sa lahat ng mga nanood.
Grabe, nagtiyaga makinig kay Jeblo kahit na pa-post-post ako kasi nuubo ako eh. So ayun mga idol, no? So kita-kits tayo bukas ng umaga ulit. Maraming salamat sa mga nanonood. Sana enjoy nyo yung news natin. Mga balitang matitindi. At huwag nyo kalimutang i-like yung video, subscribe, and mga wala pang crypto exchange, nandiyan yung BitKit natin. So kita-kits, love you all, magandang gabi sa inyo at What's up, what's up? Subscribe to Clovis TV and subscribe to it below if you want to see my videos. It's link in the description. Press it if you see my name. Okay, so that's it. Bye.